Kumusta ka na? Meron ako isang kwento para sa'yo ngayong araw. Kilala mo ba si Moses? Isa siya sa mga pinuno ng bayan ng Diyos matagal ng panahon ang nakaraan. Sa Exodus 2:11-15, matatagpuan natin ang panahong tumakas siya at nagtago sa ilang matapos pumatay ng isang taga-Ehipto. Si Moses, binigyan siya ng Diyos ng responsibilidad bilang isang pinuno, ngunit tinakasan niya ito. Pero makikita natin sa susunod na mga chapter na inakay siya ng Diyos pabalik sa kanyang tamang tungkulin. Noong tinanggap niya ang kanyang responsibilidad bilang isang pinuno, pinagpala siya ng Panginoon at malayo ang kanyang narating. Kung ating susuriin ang Biblia, makikita nating hindi lamang si Moses ang nagtangkang tumakas sa responsibilidad na bigay ng Diyos. Buti na lang, matiis din ang ating Ama at nagtsatsaga siya sa mga anak niyang nagpipilit ng sariling gusto. Ikaw ba? Natanong mo na sa iyong sarili kung ano ba ang layunin mo sa mundong ito? Ano ba ang gusto mong pagbabago na magawa sa buhay ng ibang tao? Ano ba ang pinakaimportante sa iyo? Naniniwala akong lahat tayo ay may natatanging pakay. Hindi pa man ito natin nahahanap, sa tulong ng Panginoon, matatagpuan din natin ito at aakayan niya tayo sa ating bawat hakbang. Kapag nahanap na natin ang ating layunin at ginampanan ng buong puso, sigurado akong papagpalain tayo ng higit pa sa ating inaakala. Diyan lamang kayo at makakarinig kayo ng awitin at kwento ng isang taong nakahanap ng kanyang misyon sa larangan ng musika. Be inspired, listen, and be blessed with songs and music that have changed lives, because these might change yours. Music for His glory. Maraming iba't ibang paraan ng paglilingkod sa pamamagitan ng musika. Pwedeng sa pag-awit, sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento, sa pangunguna sa choir, o di kaya'y sa paglikha ng iba't ibang awit. Ang ating susunod na makakasama dito ay lahat ito nagawa niya. Tunghayan natin ang kanyang kwento. Ako si Bojo Lihaco at ako ang direktor ng AUP Ambassadors. Yung tanong na passion ay mahirap sagutin para sa akin dahil parang wala akong naramdamang passion sa music at any point in time sa buhay ko. Or siguro dahil mahirap lang i-trace kung kailan nag-start kasi ang music sa akin ay parang way of life. Ako ay pinanganak sa isang musical family. Ang both parents ko ay musicians, especially yung tatay ko na isang composer, arranger at orchestral director. Kaya akala ko for a long time na lahat ng mga tao, lahat ng kalaro ko ay marunong mag-music, marunong mag-piano, marunong kumanta. Meron kaming recording sa bahay ng mga kanta namin. 2 years old ako, or 2 or 3 years old ako, na pinipilit kong abutin yung mataas na nota, basta lang makuha ko yung tamang nota. So talagang hindi ako nagka-flat kahit 2 years old pa lang ako. Wala akong flat na nota. 4 years old, pag nagkakantahan kami sa bahay, nagka-second voice na agad ako sa nanay ko. So at a very young age, nakita na ng parents ko yung talento ko. So hindi ako bali ang naka-discover ng talent ko sa music. Yung parents ko at a very young age. I don't know anything about music then. Pero sinasabi nila sa akin na magaling ako magsaulo ng pyesa, lahat ng kanta kinakanta ko, lahat nagka-second voice ako. Normal ang aking childhood. May laro, may mga barkada. Ang difference lang sa akin compared sa iba mga kalaro ko ay may curfew kami. Mga 5 or 6 o'clock ng hapon, tutunog na yung bell ng nanay ko.
pag narinig na namin yun, uuwi na kami sa bahay para mag-practice. Hindi kami pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi tapos yung dapat tayong practicein sa piano or sa flute. Lumaki ako na ginagamit yung music sa maraming paraan. Sa church, sa mga concerts, nag-special number ako sa concerts ng parents ko, sa choir ng tatay ko. Nagsusolo ako sa orchestra na hawak ng tatay ko. Naintindihan ko lang yung sense ng ministry sa music nung high school na ako, nung nag-start na ako maghawak ng choir sa Kalamba. Ako yung naghawak ng church choir sa Kalamba. Doon ko na nalalaman na yung paghawak ng tao, tapos may mga nag-aaway sa loob ng simbahan, sa choir mo. Tapos kailangan mo ipag-pray kasi may nagkasabing isang kapatid na, o dapat okay kayo sa samahan ninyo kasi we're serving the Lord. Yun, medyo doon na nagsimula na, iba pala tong ginagawa namin. May serving the Lord na pala na tinatawag. Akala ko, kanta lang siya sa choir, piano lang siya sa tutuglag siya ng piano. So nagkakaroon ako ng sense ng ministry. Pumasok ako ng AUP 1989 after kong gumraduate ng high school at ang course ko ay nursing, hindi music. Dahil sa naramdaman ko nung high school na puro music ang ginagawa ko, humanap ako ng ibang course na pwede ko makuha at ang usong course noong time na yon ay nursing. So, kinuha ko siya dahil for only one reason, dahil lahat ay kumukuha ng nursing. Wala akong kakilala sa AUP noon dahil hindi ako galing sa isang Adventist school, galing ako sa isang Catholic school. So, yung punta ko sa AUP ay medyo stressful kasi wala akong kilala kahit isa. Tapos makikita ko yung mga kasama ko sa school, lahat sila may grupo, meron silang grupo ng Pasay, grupo ng Lipa, grupo ng Baesa. So ako medyo left alone ako. Good thing, first week ko sa AUP, in-invite ako ni Mrs. Peñaranda, dahil kakilala ni Mrs. Peñaranda ang tatay ko, in-invite niya ako na pumunta sa music department at hindi ko alam kung bakit, pero pinapasok niya ako sa kwarto at pinakanta niya ako ng What a Friend We Have in Jesus. Tapos sinabi niya sa akin, o sige, sa Tuesday, pumunta ka sa recital hall alas 6 kasi member ka na ng AUP Ambassadors. So ganun ka unceremonial nung aking pagsali sa Ambassadors. So naging member ako ng Ambassadors at ang una kong direktor ay ang ating iginagalang na haligi ng choral music sa Adventist sa Pilipinas na si Professor Minerva Arit Peñaranda. Naging member niya ako for almost 2 years. Tapos sinundon ito ni Ma'am Noemi Cabahog Tanyada at ni Sir Dante Oblimar. Nagsimula akong magsulat ng pyesa, hindi pa nagko-compose kundi magsulat ng mga nota sa staff, sa papel. Mga around 5 or 6 years old ako. In fact, yung aking unang sinulat ay Philippine National Anthem. Yung melody niya ay isinulat ko at nilaminate ng tatay ko yon. Nakikita ko pang hanggang ngayon yon. Mali-mali yung mga nota, yung values ng nota. Tama ang mga nota ko, may kaunting maling nota sa gitnang part. Pero yung distansya ng nota, yung taas-baba, medyo nagkakamali. Pero yung mga nota ay tama. Mula noon, sulat na ako ng sulat. Yun ang sabi sa akin ng tatay ko. Lagi ako nagsusulat. Ang naalala ko lang, nung high school ako, magpe-play ako ng music sa cassette. Cassette pa noon. Uunti-untiin ko yon. Papakinggan ko, isusulat ko. Tapos i-rewind ko na naman. Tapos papakinggan ko, susulat ko. Titingnan ko sa piano kung tama. Hanggang sa na-arrange ko ay, na-transcribe ko ay mga pyesa na pop, hindi religious. Tapos unti-unti, yung mga kanta ng heritage singers, kasi gusto kong kantahin ng mga members ng choir, papakinggan ko yung sa cassette, tapos ililipat ko siya sa papel, sa music sheet. Tapos yon, nagsimula na doon, nag-iisip na ako ng sarili kong melody, tapos unti-unti kong nilalagay, hanggang sa nakita ko yung sarili ko na gumagawa na pala ako ng music. Pero hindi pa yun yung pinakaunang break ko as a composer. Ang pinakauna kong break sa pagiging composer ay nung ginawa ko yung Our Father para sa octet ng La Sierra University. Ginagawa ko siya hindi para sa kanila, pero habang ginagawa ko siya, si Dr. Chun Study ay sumilip sa kwarto at tinanong niya kung anong ginagawa ko. Sabi ko, I'm writing a choral piece entitled Our Father. Tapos hiningi niya yung pyesa.
Tapos pagkatapos niyang kuhanin yung pyesa, the following year, dumalaw siya sa AUP kasama yung octet niya sa La Sierra. Pumasok siya sa loob ng kwarto ng ambassadors rehearsal. Nagulat yung mga tao kasi ba't pumasok si Dr. Shun Study sa kwarto ng AMBA rehearsal. Tapos binulungan niya ako na kung pwedeng pumunta ako sa PIC after ng practice ng AMBA. So after ng practice ng AMBA, 3 o'clock, dumiretso ako sa PIC across the street. Tapos kinanta ng octet yung Our Father. For the first time narinig ko yung pyesa ko na kinanta ng isang choir. Maganda yung feeling niya. Iba yung feeling na naririnig mo yung kanta mo sa na kinakanta ng isang magaling na grupo. Yun yung unang time na naramdaman ko yung inspiration at yung encouragement at yung gana na mag-compose ng mas marami pang music. Kasi yun yung parang nag-spring up ng aking energy at ng aking enthusiasm to compose sacred music. Tapos mula noon, naggawa na ako ng maraming pyesa sa ambassadors, mga hymnals na inarrange, tapos mga scriptures na sinet ko into music. Majority ng ginagawa kong music ay choral. Bihira akong gumawa ng mga kanta for solo. Pakiramdam ko ay doon ako na-bless ng Panginoon na gumawa ng mas marami at mas powerful at mas inspiring and uplifting pieces. Bago kasi dumating yung isang composer sa inspirasyon, usually nag-start siya sa ano bang reason for composing. Sa akin bilang professional na composer, ang reason ay importante. Ito ba ay para sa kasal, para sa isang appeal song, ito ba ay para sa isang anthem ng isang choir, ito ba ay sa simula ng worship or sa kalagitnaan ng worship. So, yun yung mga nagiging reason mo. Kasi nagbabago yung inspirasyon mo, depende sa reason mo sa paggawa ng kanta. Lahat ng ginagawa kong pyesa ay isang form ng pasasalamat ko sa Panginoon. Lahat ng ginawa kong pyesa, kahit religious or hindi religious, ay isang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon dahil sa binigay niyang talento sa akin. Ito ay hindi lang dahil sa ang music ay nabigay sa akin ng maayos na buhay at maraming experiences, maraming lugar na napuntahan, maraming taong nakilala, kundi ito rin ay isang life-changing na aspeto ng buhay ko. Maraming saya at kalungkutan sa buhay ko na may kasamang music doon. Naniniwala ako na lahat ng tao ay kayang mag-compose o gumawa ng musika. Kaya hindi man madaling tanggapin, pero sa akin, kung marunong kang makinig ng musika, kung marunong kang umawit, marunong ka rin gumawa. Siguro sa ibang mga tao, mas matagal o mas mahirap yung proseso. Sa ibang tao naman, mas mabilis. Pero naniniwala ko na lahat ay kayang gumawa. Para sa mga tao, sa mga kapatid natin na gustong mag-compose at gustong pasukin ang art form, ang musical form na paggawa ng kanta, ang suggestion ko ay unang-una, suggestion ko sa lahat ng musicians, hindi lang sa composers, kailangan talaga may disiplina. Walang nagpo-progress, walang nag-i-improve na musician nang walang disiplina. Siguro yun ang pinaka-importante sa lahat, more than talent, more than skill, dapat merong disiplina. Sa akin din, dapat maging open ang isang composer sa suggestions. Kapag ang composer ay believe masyado sa sarili o walang pinapakinggang suggestion, hindi siya gumagaling ng hindi siya nakakarating sa ganong kalayo sa kanyang komposisyon. Naniniwala ako dun sa tinuro sa akin ng mga magulang ko na dapat balanse ang confidence at saka humility. Confidence na nanggagaling sa idea na medyo mas nakakaangat ka sa ibang musician, medyo may experiences ka na dapat mong i-share. Humility dahil alam mo na hindi ikaw ang pinakamagaling. At yung mas magaling sa'yo, may mas magaling pa rin sa kanya. Kung balanse yung ating humility at confidence sa ating puso, mas madali tayong mag-i-improve sa ating craft as composer. At the same time, ang pinaka-importante, walang
talento na nagpo-progress at lumalago kung walang tulong ng panalangin sa Diyos. So, sa mga gusto mag-compose, maging disiplinado kayo, mahalin nyo yung musika, at maging enthusiastic kayo to create more music na hindi lang magpapa-enjoy sa makikinig, kundi makaka-uplift din. Dahil ang ultimate reason natin for making music is to share God's message and to bring out the love and the hope and everything that is good and noble and pure sa lahat na makikinig sa atin, sa ating mga musika. Express the holy